Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian, Let's get lit. Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah. Put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, itong battle na to, ano siya unofficial battle for third. Diba nung semis nung 2025, isa buhay, Saint Ice versus Katana, tapos Ban versus Lipcram. Diba? So pwede rin siyang final sa ibang alam mo yun, ibang universe, diba? Parang marami ng ganito 'di ba? Marami ng gantong pangyayari, yung Poison 13 versus G-Clown. 'Di ba talo si Poison? Ang semis noon Apex G-Clown tapos 6 Poison. Marami pang mga unofficial battle for third yung nangyari. 'Di ba? Okay, tapos sa tingin ko magiging style clash to Sa tingin ko lang naman. Si Saint Ice kasi alam naman natin, 'di ba? Yung linis niya magsulat, yung technical writings niya. Tapos syempre, yung strength niya, yung mga yung mga freestyle, mga rebuttals na nasa gitna ng rounds niya, sa gitna ng sulat niya. Yung tipong nag-i-speech siya ng lines niya, tapos may naisip siyang magandang linya, ipi-freestyle niya yun, gagawin niya yun, tatahiin niya yun, tapos magiging malakas yung impact. So isa si Saint Ice sa malakas magganon di ba? Si Ban naman netong mga nakaraan na pinakitaan niya tayo ng pagiging well-rounded niya. Kaya niyang tumechnical, kaya niyang sumabay sa technicalities, kaya niyang sumabay sa mga puntuhan, kaya rin niya mag-jokes. So, kaya nakikita ko tong battle na to as style clash. So, it depends on what kung ano yung naisulat nila para sa isa't isa. So, yun. Hindi ko na rin patatagalin. Saint Ice versus Ban. Game. Tig-2 minuto dapat. Pakinggan natin to. Unang Game. round, 16 day 2. Ban. Game. Yeah. Utang ina. Utang ina, chok agad Wait lang. Utang ina. Ano ba yun? Eto na lang, round 3 na lang unahin ko. Parehas kami nalaglag ng semis. Pero na body bag to. Wala siyang freestyle na malakas kasi wala ring bagyo. Kanyang pangalan Santo, pero ba't ganyan, boss? Ikay kinawawa ng katanang di nangangailangan ng Diyos. Total parehas tayong talo, bro. Pag-iigihan ko manginsulto. Kapag naging ganap na santo to, iihian ko yung ribulto. Sabay magdarasal ako ng taimtim sa yuman. Maikli lang, sana lahat ng battles mo hindi umulan. Bad trip mga Bisaya sa'yo sa pantanga mo na gawain. Lalo na doon sa may bahaging lugar na mga bahain. Hinihiling mo kasi na bumagyo at tumatama dun sa amin. Dahil sa'yo napakadaming namatay na mga saging. Pero seryoso ang lala. Maraming buhay nawala. Habang nagpe-freestyle siya sa bagyo, kami nagpe-freestyle sa baha.
Umaasa kasi sa mahika ng battle rap ang puta. Magic damage yung dala at nasa mid lang nakatoka. Parang ML pala nice, omatik lugi yan si tropa. Tiyak babagsak ang ice na parang ulti ni Aurora. Pero hindi, naiba na. ML reference, hindi ko gets yun kasi hindi ako nag-ML. Parang ulti ni Aurora. Pero hindi, naiba na. Na-revamp na yung ulti mga pre, but still applicable sa kanya. Outdated ka kasi. Okay. O mahina ka sa written. Pagdating sa verso, olats to. Nakakahiyang mas inaabangan yung freestyle kaysa sa mismong sulat mo. Ayun, punto isang yun. Buwan ka nag-isip, isang buwan ka nagsulat. Hindi ka man lang ba nabwisit na yung gusto nilang pakinggan sa'yo ay yung ngayon mo lang naisip? Kasalanan nyo, ba't lahat ng linya ko pilit niya re-rebatan? Kasi yung baon niya na sulat, hindi nyo hinihiyawan. Hiyawan nyo kasi yung mga written para si Saint Ice mag-zone. At kung mahina, ating isipin na freestyle lang yon. Asa palagi lang sa freestyle, bad example lang to at nagpropromote ng lazy writing, laging ganon kakupad. May gusto lang akong i-call out, sana'y pagbigyan mo't matupad. Putang ina mong Ice Rocks, galingan mong magsulat. Wala akong plano magkampiyon. Ay, laglag na pala ako. Parehas lang kami laglag pero mas dinamdam niya yung talo. Akala niya kasi sa'yo magcha-champion pero palpak tarantado habang ako umabot ng semis kahit wala akong plano. Freestyle niya about sa bote, daming MCs na mangha. Bumagyo, sabay nag-freestyle, napa-elibs ang madla. Nanalo ka lang dahil sa freestyle, pero writtens ang lamya. Ikaw ang tunay na nag-semis ng hindi sinasadya. Okay. Okay. Ayun, gaya ng sinasabi ko sa inyo kanina, si Ban kaya niyang gawin yung iba't ibang elements or iba't ibang estilo. Kanina nag-joke siya doon na yung entertainment na bahagi niya sa atin, na itawid niya yon. Yung mga punto ramdam naman natin. I don't know kung naramdaman yung mga punto na sinasabi niya na yung about sa sulat, sa freestyle, hiyawan nyo kasi ganyan. So maganda ayos naman pero hindi ata ganun ka lakas compare sa laban niya kay Cripply tsaka kay Lipcram. Ito baka nakakalimutan nyo lang yung naging review ko dun sa Ban vs Lipcram. Ang boto ko dun, Ban. Pwede nyo balikan kung di kayo naniniwala, pero ang boto ko dun, Ban. Diba? So para sa akin panalo si Ban dun. Dikit man, pero I think Ban may konting edge. Konting-konti lang. Diba? So, ang naging basis ko sa performance ni Ban ngayon ay yung laban niya kay Cripply tsaka yung laban niya kay Lipcram. Sa tingin ko, hindi naging ganun kalakas yung round 1 ni Ban. Even naging well-rounded yung atake niya. Sa tingin ko yung bigat ng sulat yun yung wala Although, tumatama naman yung mga punchlines ni Ban para kay Saint Ice. Maganda yung mga nagamit niyang angulo para kay Saint Ice. Pero I think, hindi siya ganun kabigat. Diba? So, ayun. Tignan natin si Saint Ice kung ano yung magiging panlaban niya doon. Kasi, yung mga ginamit ni Ban dito, mga sabihin natin nagamit na angulo. Hindi naman siya totally gas-gas na. Pero nagamit na siya. So, I think, parang ang iniisip ko is, ano yung gagawin ni Ban para maging creative sa angulo na yun. Diba? So, yun lang. Round 2 ni Ice, pakinggan natin, check natin kung who's better. Body bag daw ako. Grabe po, aray. Kaya pala sa amin ni Katana binigay yung bonus na Battle of the Night. Tapos, pero ngayon, tingin ko kay Arik, nandadaya. Naglawas ng cellphone, no? Gagi. Kalabo ko taga Cebu yung t-shirt, Rapolo. Dropkick na Bisaya. Walang ulan. Bumbero na may kanong dala.
Speaking of ulan ha, buti tol, nakaahon ka pa. Tila nananadya ka, boss. Itong presidente ng babad trip. Tinapat yung sinasabayan ng Diyos sa residente ng Atlantis. Kasi kamakailan, binaha ng respeto sa nakaraan niya na laban. Ako naman, nilaglag, pagiging mestizo na gawang kapansanan. Ganun pa man. Ganun pa man, andito na tayo sa Isabuhay Medyo Finals. At aking ang bronze na kampyonato, malalaglag ka nga lang lalo, alam nila ako pinakamalakas sa lahat ng mga natalo. Kakabalik lang Okay. versus bagong ban sa liga. Gusto mo sumikat? Mamaya makikita mo yung ilaw para bang John Cena. Kasi fighter versus jiu-jitsu at karate. Sige, sige, galaw mo kamay mo pare. Ano yun? Ay na, para pa ng Nagigets. Never Back Down na movie lang to. Gusto mo basagan ng mukha? Ako? Ayoko. Lugi ako. Kasi last battle ko, Malarak versus Naara. Talagang epic at binuhos lahat. Si Katana nagala Edward Elric na minura ang gods. Nadali ka ng Lipram na Dehins tumodo sa pak. Kay Mashiba laglag sa semi sa puro lang jab. Yeah. Hindi mo natumba yung maoy. Mashiba po. Okay. Hindi daw malakas tong Apple. Nung tinulugan siya ng fans, boy, biglaan dumalas yung Stambol. Nakaasa ka sa audience, spoiled kasi yan sa Cebu. Mag-react ka na lang, mag-angas ka na lang sa akin pag napareact mo na din si Marichu. Fuck you. Di ako nakokontrol ng crowd. Ron Artes nung nanapak, wala tong thirst for fame. Pang MVP, di man nag-champ, pang Mavs na dirt yung game. Sa arena, sa ako shooter. Shotgun sa bibig hanggang ma-burst yung brain at tsak natira ko pasok na parang Kurt Cobain. Kapag yung tira mo laylay, kasi walang legit na quality, ang kanyang panggipit na strategy, mag-sound effects pang wow mali. Ano ha? Boang ka? Natatawa lang sila sa antics, di sa dura mo. Sa adlibs pati mukha mo. Kasi mas matangkad ka na nga sa akin, tapos mukha ka pa ding unano. Tapos pag di naglanding yung suntok niya, pag di naglanding bara niya na nabigkas, patawa-tawa sa dead air para siyang naglaping gas, fucking whack. Pag di sila nag-react sa mga punchline mo, huwag mong dinadaan sa sound effects. Ang ihahanda mo next time, bro, yung hindi Bisaya lang makakagets. Kaya anong ban? Anong ban? Di ako tulad nyo na de-define kung ilan yung napatapik. Ganun pa man, 3 pang Battle of the Night sa aking 3 na pagpanik. Nanatiling solid tong Saint. Ang naban yung mga false idols nyong napatalsik. Kaya nga sa lahat ng putya, tanggal ka na. Ako lang yung nakabalik. Anong ban? Yeah. Sinasawsaw lang sa kape. Matik lamon Ban. kahit agahan. Dapat Sinasawsaw kung sa ban kape. ay tumabi. Malamang matotal sa banggaan. Kuha na ng Saint ng Ice ban to. sa vape, tsak masusmoke yan sa bugahan. Tanungin nyo pa si Alaric, di ba boss? Matagal ko nang nalagpasan yung ban. Tapos na yung usapan. Saint Ice, malinaw, klaro. 9-7, Saint Ice. Slow start man si Saint Ice sa first half, pero second half doon na rumatrat. Dumating din or sumagi rin sa isipan ko na itabla yung round 1 kasi sa tingin ko same energy, same performance na hindi ganoon ka-effective sa crowd at hindi rin gaano kabibigat yung mga punchlines na binitawan nila. Pero second half doon na nagkaroon ng mabigat na punto si Saint Ice. Yung about dun sa ban, 'di ba? Nilaro niya yung ban na yung mga ban sa liga, yung putya tanggal ka na, ako yung nakabalik. Kasi yung ender niya na matagal ko nang nalagpasan yan. So yung punto na yon sa tingin ko siguro gets rin naman ng iba na I don't know if Saint Ice was banned before, pero regardless, ban man o hindi, eto siya, nakabalik siya. At yung mga tinutukoy niya dito, yung ibang mga idol daw ng mga fans, mga ban, 'di ba?
Tapos ayun, doon na nagkaroon ng mga punto si Saint Ice ng dikit-dikit about sa ban na bawal or mga hindi na nakaka-battle dito sa flip top. Yun, sa tingin ko nakuha ni Saint Ice yun sa second half. Yung second half yung pinaka naging yung second half yung nagbuhat sa round 1 ni Saint Ice. Kung hindi dumating yung ban reference, yung ban angle, sa tingin ko itatabla ko yung round 1 eh. Buo na yung decision ko na itatabla yung round 1 kanina. Pero nag-iba yung performance ni Saint Ice eh. Lumakas sa second half kaya hindi natin pwedeng i-disregard yun. So, yung kaiba naman, hindi natin sure kung round 3 ba talaga in-split niya, kung nag-choke ba talaga siya sa round 1, 'di ba? Naglabas pa siya ng phone. So may mga proof eh, 'di ba, na baka nga round 3 'yon kasi kinalikot niya yung cellphone niya, ano ba yung, 'di ba? So possible ganun eh. Pero regardless, Saint Ice 'yon, 9-7. Round 2. Ito yung round 1 ko eh, nakalimutan ko kanina. Bago nag-ahon, lumaban kay J Black. Ayun nga. Bisaya Conference na hype at pagkatapos ko sa ice water, meron kang Saint Ice na pa-back up. Pero paano tatapat yung ice na binigay mo na ka-match up kung yung ice nga na kampiyon ay ginawa ko lang pang warm up? Ang pangit ang damit mo! Tangina kasi, pray for us ang puta na yan, pang simbang gabi? Okay. Tangina, hibang ka pre! Sa mga nakabili dyan, may freebies siya. Kapag nakompleto nyo yung simbang gabi na suot yan, may sticker ka. Kaya niya daw tupiin damit ni Jonas habang suot niya pa. Napakasalbahay niya rin, no? Yabang-yabang mo sa battle, tas pang madasalin damit mo. Oo, may yabang to si Pogi. Kasi palaging nagsasanay. Paano depensa ng sarili kung sakaling mapaaway? Sana'y mamaster mo lahat. Judo, karate, tsaka Muay Thai. Tas in the end of the day, malay mo pre, mabaril ka lang ng tambay. Gago. Hindi na isa buhay ang laban natin. Kaya gets ko kung mag-o-overtime ka na naman. Lalamang ka malamang pagbilangan ng punches na magagaan. Sapagkat yan lang talaga ang natatangi niya na paraan na babakasakali na makadali. Kaya palagi sa maraming ataking papakawalan. Para pag-usapang punchline count, di siya manghihinayang. At pag binilang yung mga punch, ako yung mahihirapan. Bilang lang ang suntok ko na binibitawan. Pero pag tumama, yung kalaban ay yung bibilangan. Round 2 pa lang, tumba agad si Jason Di Mayuga. Intro pa lang po yan, naka-beast mode na anyo na. At kung chase mo ay yung third yan ay di mo makukuha hanggang second. Kalang iho, ako dito, mangunguna. Pero joke lang, of course. Hangad ko lang sa ahon, Christmas bonus. Di ko nahabol ang third kasi tinalo ka na yun sa Motus. Eh ikaw, nanalo ka ba? Laban mo kay third, ikay natalo rin. Tapos talo ka na naman sa battle for the third, foreshadowing. Kapag si Van laging one angle, kanyang ina-assume ako'y ganon kasi may footwork na sa battle, ang mga banat may patalon-talon, paiba-iba na ng mga punches ang pinambabato sa'yo ngayon. Pinakitaan na maraming angle tong lumalaban doon sa octagon. Bawat suntok umaapoy pag aking sinimulan na magpabaga ng mga bara, tsak manlilito yan. Kaya tunaw yung ice nyo sa sobrang init kuman. Admiral Akaino versus Aokiji Kuzan. Sakto yung damit. 6 minutes ka per round. Sakto yung damit, no? Akaino, pula, tapos blue si Aokiji. Ayos din. Versus Aokiji Kuzan. Kahit 6 minutes ka per round, di mo masasapawan to. Pinapatay mo lang ang oras, hindi yung kalaban mo. Aanhin mo maraming tira kung palpakpag asinta. Di ko napapatagalin pa kasi sapat na sa akin yung 2 minuto para pabagsakin ka. Okay. Totoo na nag-choke siya. Totoong round 3 yung inuna niya. 'Di ba? Inamin naman niya eh. So yung enerhiya yung stage presence ni Van, yun yung nawala. Kasi hindi niya makuha yung momentum eh.
naka-apekto yung choke niya dun sa round 1 sa performance niya. Yun lang. Tapos, nakita natin yung maganda yung pagkakatahe, maganda yung rhyming, pero hindi na ganun ka, hindi na ganun ka kumpiyansa kung paano niya bitawan yon. Hindi na ganun ka impactful marinig pag narinig ng naming crowd, 'di ba? Hindi na ganun Hindi na ganun kabuo yung kumpiyansa talaga. Ayun, maganda yung sulat, maganda yun. Nakita naman natin yung pagkakasunod-sunod ng mga verses niya, kung paano niya tinahitahi yun. Yung extended rhyme schemes, okay naman. Pero yung impact, yun yung nawala. Yun lang. Momentum, hindi rin talaga makuha ni Ban yung momentum Unlike kay Saint Ice na kahit pa paano may pa-sundot-sundot na tumatama, tapos buwelo, tapos yun, sunod-sunod na punchlines na or punto yung maririnig natin. Tulad nangyari sa round 1. Okay? Round 2 ni Saint Ice, pakinggan natin. Di ka na mag-rebat. Napaka-original na estilo nito. May bonus pang sayawan na LT. Kaya niyang kumombo na marami. Kumombo na maraming nagaya na MC. Kasi kung papakinggan niyo na mabuti, ginagamit niya yung flow ni JBL ako. Porque si Bluetooth device is ready for connection. Papitik-pitik na nga yung mata nun, pinitik mo pa pati yung vision. Yung mga sarcastic na wordplay ni Lipcram, ginamit niya buong torneo. Tapos pagpupunto na, bigla na siyang nagtutunog Sorhenyo. Pino na parody ni Cripply. Gamit parody. Lapok nga siya talaga. Pinarody yung parody. Ganun kakapatawa. Iba't ibang tinig ang dinig mula sa intro mo. Mic test. Oo, yung akin freestyle, at least yung stilo ko, priceless. Kesa naman sa mga banat mong asin lang ulam ko, janitor ako, hindi ako sad boy! Tangay na pili mo, ikaw pa yung dinaya. Ikaw na nagnakaw, ikaw pa paawa. Ano ka, diskaya? Pinipilit na itong gimmick, makamasa, para siya kaagad ang like. Pero minaliit niya si Manda sa pamamasada ng trike. Kaya ngayon tamang victim signaling. Para may built-in na partida at madali na tanggapin mga maninipis niyang linya. Puta, simula, wala akong pira. Tapos biglang, saan God Nika? Ganyan style mo, par. Minsan paawa, tas bigla siyang yawa. Ano ka, bipolar? Kasi pag di siya nayayakap ng fans, kala niya ay napaka-tragic. Tangina mo, di mo pa naranasan maharas ng mga prime na abranatics. Yeah. Ituloy nyo lang yung hit. Kala mo di napapaiyak ng basher. Oy, Ban, huwag ka magpadala dyan. Dapat ang pinapakinggan yung rapper. Kaya makinig ka. Refleksyon mo yung moto na pilit mong itinalaga. Kasi sino ba naman bobo gusto mag-champion ng hindi sinasadya? Ayaw mag-jinx, nagbibiro, para may lihim na iba. Ganyan catchphrase mo para pag natalo ka na, hindi mapahiya. Pinagbigyan ni Lipcram si M-Zite, inanggel pa nga niyang gago. Tapos siya hindi sinasadya kasi alam na alanganin ng kampyonato. Si Lipcram, veteranong respetado, kaya nabash din ng mga tao. Pero hindi na ako mag-rebat o hindi sinasadya, parehas lang yan pag angkin ng pagkatalo. Oh. Yung confidence ko unmatched. Mula day one flip-top, maangas talaga. At sa iba't ibang larangan, palag-palag kahit mabangas pa mukha. Minsan lang kasi mabuhay. Wala na akong pakialam kung mapagtawanan nyo pa. Kasi bilang lalaki, kung may gagawin ka, double or nothing, pangatawanan mo na. Tamang-tama talaga yung ginawa nating dito, prediction sa bago tayo mag-start, 'di ba? Being well-rounded of Ban or technical writings ni Saint Ice. Ganun na ganun yung nangyayari ngayon at ayun. 9-7 pa rin in favor of Saint Ice. Klaro 1 and 2 kuwang-kuha ni Saint Ice. Round 1 ni na-explain ko na yung round 1, di ba? Round 2 ni Saint Ice, mas consistent yung latag, mas consistent niyang na-deliver
yung mga setup papunta sa pinaka punchlines niya. Naka 4-bar set pero sa tingin ko sobrang effective ng bawat setup papunta dun sa pinaka punchline kaya nagiging haymakers. Kita nyo naman sobrang natanggap ng crowd yon, nagustuhan ng crowd yon, at isa sa mga nagustuhan ko rin kung paano niya inanggulo si Lip Cram, tapos biglang, di ba, yung si Lip Cram na respetado, veterano, tapos yung pag-amin ng talo, something, di ba, kumbaga kinumpare ni Saint Ice si Ban kay Lip Cram na veterano yon, respetado yon, pero yung parang in the end of his bar andun yung di na ako magre-rebat, hindi nag-champion ng hindi sinasadya, tinatanggap yung pagkatalo, 'di ba? Parang ano yun double-edged sword yung ano na yun, yung linya na yun, kaya nagustuhan ko yun. 'Di ba? Solid lang nun. So, mas colorful yung round 2 ni Saint Ice compare sa round 2 ni Ban. Ganun lang kasimple. Tsaka may paglabas ng cellphone si Ban So, malaking malaking kabawasan yun sa performance. 1 and 2 Saint Ice. That's 18-14, round 3, formality. Check it. Yaw. Tinira pa yung sayaw. Wait ka lang, Chong. Huwag ka masyadong excited. On the way pa lang yun. Bahay na daw yung flip-top. Kasi, isa sa nauna, pero ni isa walang na-inspira sa'yo na baguhan dito. Hindi ka nga gumawa ng YouTube channel kasi alam mong hindi ka nila susubaybayan, Migo. Kaya pala Ice name mo kasi yung nakasab, 0. Okay. Ako ang nauna. Tingin niya, dyan siya lamang. Sa sobrang advance mo, Mangmang, mas nauna ka pang maban kay Badang. Okay. 2013, naban na siya. Kasi masyadong pasaway. Sasabakin niya daw si Arik. Gustong bagbuhatan ng kamay. 2017, naban si Badang. At kung di nyo napansin, kasi nang hawak siya ng bata, tungkol sa kamay din. Parehas kayong naban dahil sa kamay nyo. Ayos congrats. So pag naglaban kayo ni Badang, ano yun? Hand-to-hand combat. Naalala ko, napanood kita nung ako'y bibwit pa pare. Nakalaban niya si Abrat Apex. Sa DPD yun dati. Pag di mo talaga pansin ang oras, no, ang bilis-bilis mangyari. Kayo pala yun ni Chris Dinano, yung ini-skip ko lagi. Kasi hindi ko pa talaga gets yung karakter mo na andusing. Pero ngayon, nagbago na. Dinapaslit pa at uhugin. Malaki na ko ngayon at nagpalit na ng layunin. Itong ini-skip ko dati ay mas trip ko na tapusin. Di ba Okay. dekada ka na sa Raptol? Ba't ganito lang kahubog? Itong naban dahil sa kamay ni Banto madudurog. Parang taong mga bagong biktima ng mga sunog. Pagsapak ko dyan sa santo kung san-santo matutulog. Knockout ulit tulad nung round 2, napaka-basic naman. Kaya kita kinikonect kay Badang kasi pangalawang beses na yan. At kung maisipan mo mag-retire ulit, bukas palagi ang pinto. Pero bilang fan mo, huwag ka sana tumigil. Huwag ka sana tumigil sa paghinto. Tingin mo, Ice, pag nawala ka, hahanap-hanapin ka namin, Do. Literal na Ice lang, talaga. Di ka naman diamante o ginto. At yung di umanga sa akin ng GOAT, okay lang po, tanggap ko yan. Di na rin ako naniniwala sa mga idol, kaya basag yung santo dyan. Di na rin ako naniniwala sa mga idol, kaya basag yung santo dyan. Tangina. Basag yung santo dyan. At kung tingin mo yun ay joke, ikay nalak sa trap ko man. Ako'y paganto-ganto lang. Ito yung sayaw ko. Sa ribat ko, nagpakuan-kuan. Gago. Kaya basag yung santo dyan. Rin ako naniniwala Ulit. sa mga idol. Kaya basag yung santo dyan. Di na rin ako naniniwala sa mga idol. Kaya basag yung santo dyan. Tangina.
Basag yung santo dyan. At kung tingin mo yun ay joke, ikay nalak sa trap ko man. Ako'y paganto-ganto lang. Ito yung sayaw ko, sa ribat ko, nagkwakuan-lukuan. Okay. Eh. Gago. Isang hampas ko lang ng fake joke with sayaw agad pumanaw. Pinakita ko lang sa mga tao sino mas malakas humataw. Hindi na masasalba ng freestyle itong magaling yung santo. Kahit bumalik yung bagyo, walang sinabi yung freestyle rap mo sa fake joke dance ko. Nakuha ako ni Bandon. Ay, oo, tangin, nakuha niya ako dun. Akala ko choke. Yawa. Kasi 'di ba, pansin niyo ba, may mga ano na eh, may pattern eh. Parang nangangapa-ngapa na si Ban eh. Kumbaga parang nakakalimutan niya, nagkakaroon na ng stutter, ng slip ups, tapos biglang pung, nawala. So sabi ko, fuck. Kaya siguro maraming na-disappoint sa performance ni Ban kasi nag-choke siya, parang ganon. Pero hindi ko ina-expect na choke yun, men. Ay, hindi ko ina-expect na fake choke yun. Damn, ang lakas. Ang lakas nun. Mas malakas pa sana yun, guys, kung natapos na-perform ni Ban yung obra niya ng malinis sa buong battle. Mas malakas yung dating nun. Ganda nun, na fake choke dance. Okay, tignan natin kung may magpaparo din nun sa mga susunod. Tignan natin. Pero ganda nun. Ang ganda nung round 3 ni Ban. Strongest round so far. Tignan natin Saint Ice kung paano niya ibabalik yun. Umay ka, puki ng ina mo. Puta, nasira lahat ng maganda kong battery ngayong taon ng puta. Paulit-ulit yung angle, tol ah. Combo na ba yun? Siniskip niya kami dati, ayun, bobo siya ngayon. Gago. Tangina. Tapos, sumayaw pa para makuha ang digang nyo. Sanay na kami makakita ng unggoy na sumasayaw sa Manila Zoo. Puki ng ina ka. Pangit ang battle natin ng puta. Pero ito yung bagong pandayo ng Cebu. Kasi busy na si J Black. Nag full time na sa Dota. At sa pagdidesign ng kanyang brand, yung pamunas niya ng luha, kaya si John Leo, binababad siya sa exposure para lang instant sikat. Ngayon tong papampam na fruit vendor, galawang industry plant. Kasi record niya daw sa Bisaya 20-0. Tinalo ka ni Pen Pluma, alam mo din legit tong info. Kaso bata ka ni John Leo kaya hindi ni-release yung iho. Sobrang idol mo si J Black tsaka si Yang Wan, ni-remix yung stilo kasi binito nila yung laban tapos dinilit yung video. Yung sulat ng Pluma na harangyo, nagaya kay Del Pilar yung bars. Yung sulat ni Pluma na harangyo, nagaya kay Del Pilar yung bars, yung peke lang yung pagka-smoke nito sa pen na parang telegram na cards. Sa galawan nyo na yan, mas mataas sa atin na match up yung mga nalagpasan natin ng quarter. Sa sobrang whack mo, si Looney hindi nagpa-line up, huwag ka lang makasama sa poster. Kasi umiyak to sa advice ni Looney. Kahit goat, bawal na masitayan. Kesyo baka ma-angle daw sa tourney, tumahak to ng maling daan. Nung gusto mo sabihin niya sa mga bars na warm up, mangunguna, yung spinit ko kanina na may spirit to warm up, mangunguna, mga gamit na ang puta. Uy, bago, ang bagsik naman. Sa kada galaw ni Looney, asar tong gago na parang si Bad. Tapos sa podcast din na yun. Sinabi niya si Lipcram, nagchat-chat sa grade 9. In-expose nitong marahan. Kung totoo man yun, dapat ma-headline. Very wrong itong tawanan. Pero nagsisi daw siya, di nga nasama sa sulat. Pre-menor trip mong gatasan, ditong halimaw daw sa gubat,
Predator din yung galawan. Yung way of thinking, Tito Badang. Dapat sa'yo mamaya pa. Kasi yung fruits of labor na itong ban ay lamog parang papaya. Kaya paano naging organic to? Parang Jim Jones, yung following kanyang nilason. O kaya parang scientist kasi nag-iimbento to, makabuo lang ng reaction. Nag-imbentong may crush si Crippling Lady Guard kasi siya dun mauuna. As if naman meron tayong pakialam na nasibak niya si Luxuria. Nag-imbentong kabit ni Enigma si Ma'am Nenya, napaka-tasteless na creature. Pineke niya yung imagery parang AI para ma-paint niya yung picture. Nag-imbento tong puki ng ina na virgin at single si Plasma. Tanga, mas marami pa yan napasok na pempem sa klinik na pangraspa. Kahit Mike, pangalan ni MP3, nag-imbento siyang Gian. Kasi daw, gay yan. Ang galing mo dyan, bay! Sanay na sanay magsinungaling yan sa mic! Kaya paano magme-make ng history? Yung kinatha mo fake lang. Sana mayonnaise yung cream ng inyong mango graham. Ang sarap Gago. iskondehin. Mayonnaise. Dapat Janice Lotterin kasi peke na buo mo na foundation parang money laundering. Ako mas deserving maging medyo champion. Yung dinadayo sa kanila, tos lubuwa. Yung utak na dinudot-dot. Tapos itong pandayo nila, wala man lang yan food for thought. Pag nagkwento na, imbento, baka maging alamat to. Alaga ni John Leo, kanyang record, pang boxing kanyang laro. Hindi sinasadya, ultimo siya, sa sarili walang tiwala na ko. Kaya kung di totoo produkto mo, bakit sila dapat maniwala sa'yo? Durog na nga tong prutas ng yung roots ma-expose. Sunog agad tong ban ng aking matusta sa rose. Di abot ng lahat ng aking sulat kaya isinuka ng odds. Pero walang makakatumbas sa isinulat ng Diyos. Flip the pound 16. Round 3, ban. Round 3 ni Saint Ice hindi na naging ganun ka-epektibo. Siguro naumay na rin yung crowd. Naumay na rin kung paano or sabihin natin nagkaroon lang ng katapat yung round 3 ni Saint Ice. Siguro parang ganun eh. Kasi tinan mo yung 1 and 2 ni Saint Ice. Alam naman natin na lamang siya doon in terms of punchline, say makers, tsaka construction, tsaka structure ng sulat. Kaya sa tingin ko nakita natin kaagad na tangina lamang si Saint Ice doon. Pero nung nakabawi si Ban sa round 3, nagkaroon na ng katapat yung round 3 ni Saint Ice kasi yung 1 and 2 parang feeling natin hindi naging ganun ka enough yun eh para tumapat eh. 'Di ba yung mga 1 and 2 yung rounds 1 and 2 ni Ban. Ngayon built yung wall ni Ban kaya nung bumana si Saint Ice feeling ko hindi niya nabasag yun. So ayun, nagustuhan ko yung fake joke reference ni Ban, and sa tingin ko naman sa round 3 ni Saint Ice walang naging kaparehas yun or walang naging katapat. 'Di ba? Yun lang. So 9797 in favor of Saint Ice sa 1 and 2 and 97 din in favor of Ban sa round 3, and that's 9 plus 7 and that's 25 for Saint Ice, kay Ban naman 23. So 1 and 2 Saint Ice, round 3 Ban. Ban versus Saint Ice. Game. Mag-ice 1 beses Si. para sa kanilang pareho. Ang boto ng urado, 3-2. Mag-ice tayo lahat para kay Saint Ice. Tong ina 3-2, men. Di ko in-expect ticket. Akala ko one-sided na 4-1 or 5-0. 3-2, men. Tol, magingay tayo para kay Ban, magingay tayo para sa Cebu. Maraming salamat sa inyo. Pasensya na, babawi kaming dalawa, men. Pasensya na. Yo! Flip top, Merry Christmas! Batang Rebelde! JD! Three-way!
Day 3. Yo, J-Dogs nga pala. Binoto ko si... J-Dogs. Ako yung isa sa mga bumoto kay St. Ice. Kasi para sa akin, nakuha niya yung 1 and 2. round 1 tsaka 2. Yung round 3. Ban. Siguro pwede ko na yung ibigay kay, Ban. kay Ban. Kasi parang mas nagka-moment yung Oo, tama. round 3 ni Ban. Pero sa mga angles naman, tingin ko para sa preference ko, mas naging effective yung Saint Ice. yung mga angles ni Ban. Oh. Yung angles ni St. Ice. Oo, tama. Sa round 1 and round 2. Yung round 3, doon nga medyo talaga nakabawi si Ban. Pero Yes. yun, para sa akin na binoto ko si St. Ice, props pa rin kay Ban. Yo, what's up, Soreño? Ako is bumoto kay Ban. Malakas din yung sulat ni St. Ice. Hindi ko alam kung dahil lang sa technical problems o ano. Medyo napuputol-putol kasi yung dulo ni ano. Hindi ko alam kung kinakapos siya o dahil sa technical issues. So hindi ko masyado ma-digest yung lalo yung round 3 ni St. Ice. So binigay ko siya per round. Binoto ko si Ban sa first round, tapos St. Ice second round. And then naging deciding round sa akin yung round 3. Medyo malakas yung pagtapos ni sa round niya. At saka sa yung buong pangkalahatan na round si Ban, kaya doon lumamang sa akin si hindi ko alam, pero either way pwedeng mangyaring kay St. Ice yun, pero sa pagkakataon to dahil hindi ko masyadong na-digest yung round 3 ni St. Ice, Ban ako. Shoutout kay St. Ice yun. Salute. Yo, sila ako niya pala. Isa ako sa bumoto kay St. Ice. Mas natripan ko yung material ni St. Ice sa 1 and 2. At slow starting si Bandon, St. Ice. Kahit pa paano may mga moments, mas lumalaan din yung mga punch. Sa round 3, binigay ko yun kay Ban. Nakuha niya yun, yung round 3 na yun, malinis na malinis. Klaro. Pero sa 1, 2 at saka sa rebat ni St. Ice sa 3, medyo para sa akin, mas natripan ko siya. Para sa akin lang naman. So, 1, 2, St. Ice, 3, Ban. Binoto ko si St. Ice. Halos pantay sila sa punchline count. Pero round 1 and 2, para sa akin, mas effective na yung pag-breakdown ni St. Ice kay Ban. Pero round 3, dun bumawi si Ban. Pero para sa akin, kulang pa yun. Pero solid performance mula sa kanila, pero yun, round 1 and 2, St. Ice kay St. Ice. Para sa akin, yung round 1 nila, para sila nagsiset pa ng momentum, pero hindi ganun kalakas yung naset nilang momentum sa round 1. Para sa akin, tabla lang yun. Round 2, malinaw sa akin, St. Ice yun, mas nakuha niya yun ng mas konting puntos. Pero sa round 3 naman, mas malaking lamang para sa akin na nakuha ni Ban yun. Okay. At the same time, si St. Ice naman sa round 3, medyo Laylay. siya. Although andun yung technicalities, Tama. sa akin yung haymaker, mas marami nakuha doon si Ban. Si Ivan. So, binasi ko siya sa tabla, 2 St. Ice, 3 Ban. Ginawa ko siyang overall performance na lang. So, mas lumamang sa akin, Ban. Tama. Okay, so agree ako sa lahat ng 5 judges na bumoto at nagsabi ng mga opinions nila sa battle na to. Kaming 4, sino ba yan? M-Site, Plasma, tsaka sino isa? Surhenyo. Di Surhenyo ban siya eh. Shernan ban. Sino yung isang judge? Slack. Ayun, Slack. So, M-Site, Slack, Plaz, pare-pares kami na 1 and 2 binoto si St. Ice, then round 3 ban. Pero yung dalawang judges na bumoto kay Ban, naintindihan ko rin, nag-gets ko rin, Surhenyo tsaka Shernan. Agree naman ako kay Shernan na yung laki ng lamang ng round 3 ni Ban dun sa round 2 St. Ice. Sa tingin ko mas talaga yun, mas effective, mas malaki. Kaya yun. So ayun, naging either way yung battle. Pero ako kasi I think parang to be honest, I think naging one-sided siya na I think 4-1 or unanimous or majority or unanimous na 5-0. Pero after hearing those
comments or opinions, I think deserve naman na maging 3-2 to. So, ayun. Para sa akin, I'll stick with my vote na St. Ice 1 and 2, which is kapares ko sila. Okay, kita-kits tayo sa next na review, and isa na lang yung re-review natin, yun yung Royal Rumble GL versus 30 versus Bagsik versus Killan versus Atoms. Dikdikan yan. Tangina, isang oras kasi yan eh. Whew. So, let's see. Kita-kits tayo doon mga kumag. Peace out.